Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dalawang linggo pagkaluwas ni Mavic sa Maynila ay maayos ng samahan nila ni Orlando. Pasado 10:00 na pero kauuwi pa lang nito galing sa trabaho. Pagod at gutom na ito kaya dumiretso ito sa kanya bago pumunta sa apartment ng mga kaibigan nito. Ate, pag may nagbayad ulit sa iyo ng kotse, kunin mo naman para sa akin ha. Dapat nga yata ay may sasakyan ako, lalo na dito sa Maynila. Mahirap mag-commute lalo na kapag rush hour. Saka mabuti na lang at may kotse ka na. Tingnan mo, ang dami mong nadalang pagkain mula sa Kalaka. At salamat nga pala sa bigas na pinadala mo sa amin. Sabi nito, kumusta na sa atin? Ang tagal mo roon na. Nalibang ako saka busy ako sa business at sa farm natin. Wala ba naghahanap sa akin doon? Sumubo ito ng ice cream. Namimiss ka ng mga katropa mo sa bayan. Pinaligpit ko rin muna iyong mga kalat sa kwarto mo. Ipinalagay ko muna sa mga kahon para hindi alikabukin. Humabang nguso nito. Para namang hindi na ako uuwi roon. Kailan mo ba balak umuwi? Well, noong wala ka rito, parang gusto ko rin umuwi. Nakakalungkot kapag umuwi na ako kasi wala akong makausap. Mabuti nga't bumalik na si Mac mula sa lawyers conference niya sa Cebu noon. Siya ang nagyayaya sa akin na kumain at lumabas kasama si Ate Salve. Ganoon ba? Pigil niyang pagngiti. Ang lokong Mac na iyon at may lawyers conference pang nalalaman. Talagang mabait ang Mac na iyon, no? Ang sabihin mo, type niya talaga ako. Hay, ewan ko ba? Malakas ang feeling ko na mahal niya ako. Sisamangutan sana niya ito dahil gumagaruta ito, pero may naisip siya. Marahil ay nararamdaman iyon ni Orlando dahil kakambal niya ito. Napangiti siya. Bakit ka napapangiti? Wala. Nakibit balikat na sabi niya. Ipagpipilitan mo na naman sa bakla si Mac? Ate, naaamoy ko siya no? Talagang hindi lang niya ako madiretso dahil nga, alam mo na, mahirap ang ganoong sitwasyon. Alam mo, tigilan mo na yung mga ilusyon mo sa kanya. Love ko siya, kaya nga ayokong umalis ng lugar na ito dahil sa kanya. Lumabi ito. Alam ko naghahanap lang iyon ng tiyempo. Ito kasing si Ate Salve ay humiwalay kapag kasama ko si attorney. Abahoy, pakialam ko sa inyo. Sumasama ako dahil niyayaya ako ni attorney. Alam nga namang humiwalay ako. Payaya ka pa ng payaya palagi ka naman nasa loob ng bahay ni na Mac at nililigawan mo si Tino. If I know, nakataas ang kilay na umingos pa si Orlando. Excuse me, siya ang nanligaw sa akin at nobyo ko na siya. Napalingon siya rito. Iyong boy ni na Mac, boyfriend mo? Oo, ang daldal kasi nitong si Orlando Sasabihin ko dapat sa iyo, kumukuha lang ako ng tiyempo. Wiz mo balak no? Ang kwento ni Manang LV, gabi-gabi ay umies ka po ka rito sa apartment at doon ka natutulog. Ano? Napataas ang boses niya sa narinig. Hindi totoo yan. Anong hindi? Kaya nga hindi ka na umiinom ngayon You're in love. Ikaw, Olan, i-booking mo pa ako kay Mavic. Matagal na kayo mag-boyfriend. 2 linggo pa lang, pero hindi ko naman pinababayaan ang trabaho ko rito saka hindi naman ako nagpapapasok sa kanya dahil alam ko magagalit ka. Alam ni Ate LV na pumupunta ako roon at siya ang may sabi na hindi naman daw masama dahil biyudo si Tino at dalaga naman ako. Humalakhak si Orlando nang marinig ang sinabi nito. Diyos ko, at ngayon lang kamo nagdalaga. Binato ito ni Salvi ng bimpo. Tumigil nga kayong dalawa, saway niya sa mga ito. Siguruhin mo lang na hindi ka agad magpapabuntis. Baka naman bago tayo umalis dito may bitbit na tayong bata pag uwi natin sa Kalaka. Hindi umimik ang matandang dalaga. Nanlaki ang mga mata niya. Huwag mong sabihing buntis nga. Hindi. Tanggi nito. 2 linggo pa lang naman kami magnobyo. At isinuko mo agad ang bataan? Humagalpak na tawa si Orlando. Ang taray, talagang humabol sa last trip ang lola.
35 na kasi ako eh. Alanganing paliwanag ni Ate Salve. Nanlaki ang mga mata ni Orlando. Anong 35? Sabay pang bulalas nila. Bakit? Isang dekadang kinupit mo ate. Ang taray, sabi ni Orlando. Basta, sabi ni Mavic. Magpakasal ka na lang kung balak mo magkaanak na. Hindi naman kita maiiwan, Mavic. Malaki na ako, Ate Salve. Dapat, sarili mo naman ang isipin mo. Seryoso ng saad niya. Hindi na ito kumibo. Hindi na rin niya ikinulkil ito dahil alam niya hindi na ito magsasalita, lalo pat inaasar ito ni Orlando. 12:00 ng hating gabi na umalis ang kakambal niya. Sakalang niya sinagot ang tawag ni Mac na kanina pa niya iniignora. Nag-text na lang siya rito na nagbabanding silang tatlo ni na Ate Salve at Orlando. Natanaw marahil nito na umalis ng kapatid niya kaya tumawag ulit ito. Pagkarinig sa boses nito ay hindi niya napigilang mapangiti. Hi, hindi na pala ako pwedeng basta pumunta sa bahay mo. Naunahan na ako ni Ate Salve. Sabi nito, humagalpak siya ng tawa. Panis ka kay Manong Tino, lover boy. Nakapag-enroll na ako sa refresher course na kukunin ko. 2 semester daw iyon. Hindi ako sigurado kung makukuha ko na magkasunod ng term iyon dahil busy talaga ako kapag parating na ang Pasko. Ani Mavic habang naglalakad kasama si Mac sa loob ng Glorieta 4. So uuwi ka sa Pasko? Baka mga October pa lang umuwi na ako. Hinawakan niya kamay nito na nakaakbay sa kanya. Hindi ko pwedeng pabayaan iyong negosyo ko. Hindi ito tumugon. Pwede mo naman akong bisitahin doon kapag hindi ka busy. Sa Pasko, baka lumuwas ako kung hindi uuwi si Orlando. Siya lang naman ang talagang pamilya ko, kaya kailangang kasama ko siya. Ano ba namang sagot yan? Let's get married. Bulong nito sa kanya. Napatigil siya sa paglalakad. Shocked. Ano? Aniya ng lalaki ang mga mata sa pagkakatingala rito. Niloloko mo ba ako? Do I look like I'm kidding? Say yes and we'll get married tomorrow. 3 months pa lang ako nakikilala, Mac. And I have a lifetime ahead to know you more. Napailing siya. Baka nabibigla ka. No, last month ko pa itong iniisip. Mac, niwala ka pa nga nakakaalam na mag-on tayo. But we both know it, don't we? Kinabig siya nito at hinalikan sa noo. In all honesty, I'm starting to think that we can actually settle in the province. Doon tayo sa Kalaka. I can open my own practice there. Hindi siguro iyon kasing profitable ng practice dito, but I can start there. I'm thinking of looking for a good business investment there and try my luck. Maybe. Sasama ka sa akin sa Kalaka? Tumango ito. I think my little plan will work. Mac, nagtanong-tanong ako roon. Mavic, may mga ibinebentang fruit farm na parang gusto kong ambilhin. May shoreline property pa ako natignan. It has the making of a promising beachfront resort. Hindi naman kailangan maganda agad. Gusto ko sana makita mo at kung magugustuhan natin bibilhin ko na. You really are serious? Yes, tumatangong sabi nito. I'm 30 years old. You're what, 28? We're both financially stable. We love each other. We enjoy each other's company. Ano pa bang kailangan nating hintayin para patagalin pa natin ito? But that's asking too much from you. Hindi mo ba ako narinig? I'm 30 years old. I can decide for myself, thank you. Hinarap siya nito. I would understand if you're not sure yet, but if you would agree to marry me, napasagot siya nang wala sa oras. Of course I'll marry you. I love you. It's a dream come true for me to finally meet the one person that I'd really want to spend my life with. Tumitig ito sa kanya. At kahit bukas tayo magpakasal, papayag ka magpakasal tayo sa huwes? Wag naman bukas. Gusto ko rin naman magsuot ng white dress. Fine, ngumiti ito. 1 week, para makapag-seminar tayo sa City Hall. I'm dreaming all of this, sambit niya. Pakiramdam niya ay nanlalambot ang mga tuhod niya. Are you really sure you want to do this because you really want to? Tinignan niya ito na matagal bago niya ito niyakap na mahigpit. Yes, to be with you is all I want to be. Niyakap din siya nito. Pumatak ang mga luha niya dahil para talagang panaginip ang nangyayari. Sigurado na siya sa kanyang sarili na si Mac na ang lalaki para sa kanya. Gusto niya humagulhol sa tuwa. Not here, darling. Hinagod nitong likod niya. Bumitaw siya dito.
Pinapahid niya ang kanyang luha nang kunin nito ang kanyang kamay at saka may isinuot na singsing sa kanyang daliri. Natigilan na naman siya at napatingin sa deep violet na malaking hiyas na nasa sentro ng white gold na singsing. Nakasuot na iyon sa kanyang daliri. It was her favorite color. Napakaganda at elegante ng design ng singsing. Nag-angat siya ng tingin. Hindi na niya napigilan ang sarili. Talagang umiyak na siya. Inakbay na lang siya ni Mac at saka iginiya patungo sa isang alfresco restaurant doon. Inakala niya hindi na madaragdagan pa ang kaligayahan niya sa piling nito. She was wrong. Bakit ka naririto, Mac? Nakangiting sa lubong ni Mavic nang pagbuksan niya ng pinto ang kanyang fiancé. Nakita ko si Ate Salve na papunta sa tinutulungan ni Tino. Nag-iisa ka lang dito kaya naisip kong samahan ka. Bruha talagang babae yun. Baka makita ka na Ate Salve bukas dito. Napapailing na wika niya. Pabilihin mo na lang ng pandesal para umalis. Saka ako pupuslit palabas. Tumawa siya sa sinabi nito at pinapasok na ito sa loob ng bahay. Na makita nito na nakabukas ang TV set at may popcorn sa mesita, ay naupo agad ito sa harap niyon. Tamang-tama. Dito muna tayo. Hindi pa kasi ako inaantok eh. Kung hindi nga lang ko naunahan natin Salve. Gusto sana kitang puntahan sa bahay mo. Nakangising saad niya. Mabuti na lang at akong pumunta rito. Solong-solo kita. Hinalikan siya nito sa mga labi at saka hinila paupo sa sofa. Naglanding ang puwet niya sa kandungan nito. Na maghiwalay ang mga labi nila, isinubuan siya nito ng popcorn. Na makitang pulis mantika mga labi nito, ay natawa siya at itinuro ang bibig nito. Sa halip na palihin, ay pinatulis nito ang nguso at saka iniumang iyon sa kanya. Umigtat siya para umiwas ng halik nito, pero niyakap siya nito at hindi na pinakawalan. Tatakas ka pa sa responsibilidad mo ha, etong sayo. Sinibasib siya nito ng halik. Nalasahan niya ang salt and butter na mga labi nito. Tinigunan niya ang halik nito at saka niyakap ito ng mahigpit. Maya-maya pa ay naglalakbay na ang mga kamay nito sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Kinamavik na lang tayo kumain mga bakla. Sigurado naman palagi may ulam doon. Suggestion ni Carmina habang naglalakad silang apat, pauwi galing sa salon at spa. Mabuti pa nga, siguradong gising pa iyon, saka talagang may pagkain doon, sagot ni Orlando na dumiretso sa salon pagkatapos ng trabaho niya. Baka may natira pang laing na ipinadala niya sa atin kahapon. Ang dami raw nang niluto ni Ate Salve eh, sabi ni Ate Sushmita. Paborito raw kasi ng jowa niya iyon. Pumasok sila sa loob ng gate ng compound ng apartment na kakambal niya. Dahil medyo late na, tahimik sila roon dahil nasa dulo ng hilera ang unit nito. Huminto sila sa tapat ng bahagya na kaawang na pinto. Nauna siya para ibukas ang tuluyan ng pinto. Sabay-sabay silang pumasok at napatilis sina Ate Sushmita at Carmina sa nasaksihan. Naghahalikan sina Mac at Mavic. Nakahiga sa sofa ang kakambal niya at nakapatong ditong abogado. Natulala siya sa nakita habang muntik na mapatalo ng dalawa sa biglang pagbalikwas ng mga ito. Kung namutla si Mac, namula naman ng husto si Mavic. Nanatiling nakaupo ang lalaki. Lumapit naman agad sa kanilang kapatid niya. Diyos ko, ano ba itong nakita namin? Patiling sabi ni Ate Sushmita. Kayo na ba? Tanong ni Carmina. Anong mapaglilingkod ko sa inyo? Ani Mavic na parang walang narinig. Makikikain sana kami eh, kaya pala itong magkakainan, sabi ni Maricar. Nagtawanan ang mga bakla pero hindi niya makuhang tumawa. Kayo na ba? Ulit ni Carmina. Oo, kami na nga, sagot ni Mac. Nagtilian ulit ang mga bakla. Kailan pa? 3 months. Magpapakasal na kami. Civil lang muna kaya sana ay hindi na muna lumabas ang tungkol dito. Nagkagulo mga bakla. Nagunahan pa mga ito sa pagpipresinta kung sino mag-aayos sa kanyang kakambal. Pero hindi na gaanong maintindihan ni Orlando ang pinag-uusapan ng mga ito. Nanlalamig siya na hindi mawari. Matagal na palang may relasyon si Mac at ang kanyang kapatid. At magpapakasal na pala mga ito nang hindi man niya nalalaman. Binitawan niya ang doorknob at saka nagmamadaling lumabas ng apartment. Narinig pa niya hinahabol siya ni Mavic pero hindi na niya ito pinansin. Lumakad siya papunta sa apartment nila magkakaibigan. Dire-diretso siyang pumasok sa kanyang kwarto at doon umiyak. 2 araw ang lumipas bago nagkaroon ng lakas ng loob si Mavic na puntahan ng kapatid niya sa apartment na tinitirhan nito.
Hiniling niya sa mga kasama nito na bigyan sila ng pagkakataong mapagsolo na magkapatid. Pinagbigyan naman siya ng mga ito. Nag-iisa si Orlando sa apartment at pumasok siya roon. Nanonood ito ng TV. Pagkakita nito sa kanya ay nagmamadaling pinatay nito iyon at saka nagmarcha patungo sa silid nito sa itaas. Olan, sandali! Hindi niya hinayaang makaakyat ito. Hinawakan niya ito sa braso at kahit mas malakas ito kaysa sa kanya, iniyakap niya ang braso nito sa kabila ng pagpiksi nito. Huwag ka na magalit sa akin. Naiiyak na pakiusap niya rito. Bakit hindi ako magagalit sa'yo? Ginawa mo akong tanga. Hindi ko sinasadya yun. Napaiyak na siyang tuluyan. Ngayon lang niya nakita ni Kaga noon nakakambal. Hindi mo man lang ako inisip. Hindi mo man lang inisip ko anong mararamdaman ko. Alam mo naman na may gusto ako kay Mac. Mahal ko na nga siya eh. Tapos aagawin pala siya. Orlando, tapos inilihim mo pa talaga? Talagang sinisiguro mo na makakasal muna siya sa iyo bago ko malaman. Hindi siya makasagot sa paratang nito. Kailan mo balak sabihin sa akin kapag nakatara ka na sa malaking bahay ni Mac? At pinagtatawanan ako ng lahat ng kaibigan ko? Dahil ako na kapatid mo hindi ko nakaalam, samantalang pinagnanasaan ko pa magiging bayaw ko. Orlando, huwag ka na magalit sa akin. Lahat na lang inagaw mo sa akin. Nanginginig na ang boses nito. Inagaw mo kagandahan ko. Inagaw mong talino ko. Inagaw mo magandang buhay na dapat ay mayroon ako. At ngayon, kung kailan akala ko'y nakalaya na ako sa'yo, inagaw mo na naman ang lalaking mahal ko. Hindi totoo yan. Masakit sa kalooban niya narinig mula rito. Noon pa man, ay ikaw lang laging iniisip ko. Ganoon ba? Kaya pala ikaw ang nagpakasal kay Mac at ikaw ang umagaw sa kanya mula sa akin. Mahal ko siya. Nagmamahalan kami. Alam mong mahal ko rin siya. Galit ang sagot nito sa kanya. My God! Ever since I've been living in your shadow, nang mamatay sina Papa at Mama, ikinadena mo ako sa tabi mo. Ayaw mo ko maging masaya. Gusto mo na tau-tauhan mo rin ako sa perpektong buhay na ginawa mo para sa sarili mo. Gusto ko lang naman maging masaya. Pero ganito pa rin ang ginagawa mo pagkatapos ko lumayo sa'yo. Olan, umalis ka na Mavic. Mula ngayon, kalimutan mo na magkapatid tayo. Kukuha ako ng abogado. Siya na lang makikipag-usap sa iyo para masettle natin ang lahat ng tungkol sa usapin natin sa pera. Pero mula ngayon, wala na akong kapatid. Ipiniksi nitong braso nito mula sa pagkakahawak niya. Hindi na niya ito pinigilan na magmadaling umakyat ito sa kwarto at pabagsak na isinara ang pinto. Wala siya nagawa. Napaupo siya sa baitang ng hagdan at doon umiyak. Naku mga ka-felisidad! Itinakwil ni Orlando si Mavic bilang kapatid dahil sa iisang lalaki na si Mac. Magkaayos pa kaya ang dalawa? Kaya naman, abangan!